So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, bibigay ko sa inyo yung first impressions natin dito sa bagong labas ngayon na 5G device ng Nubia, which is a Nubia Neo 5 5G. So tara, pag-usapan natin. Idol, recently meron na namang in-announce ang Nubia na bagong smartphone today, which is a Nubia Neo 5 5G. So wala tayong Nubia Neo 4, skip tayo doon. So Nubia Neo 3 tapos Nubia Neo 5 tayo. And I think for this launch ngayon is wala tayong 4G na nakuha. Puro 5G po ang lumabas ngayon. So meron tayong Nubia Neo 5 5G, Nubia Neo 5 Pro, and Nubia Neo 5 GT. So yan yung mga bagong labas ngayon ni Nubia at iisa-isayin natin yan. Pero una muna natin pag-usapan is yung pinaka-affordable, which is the Nubia Neo 5 5G. Dito sa video na to, nagbibigay ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. At syempre, umorder na rin tayo niyan since launch date siya ngayon or bagong labas pa lang, is gusto ko na magbigay ng saloobin dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications kasi very familiar naman tayo sa mga specification ng smartphones para makatulong din sa mga consumers natin. At ang magandang balita, pag umili lang kayo or nanood lang kayo dito sa ating video, pag nagka-interest pa kayo sa unit, makakakuha pa kayo ng mga additional discount vouchers. So again, tap mo yung video, may nakikita kayo dyan, view products, mura at bagsak presyo lang dyan ng Nubia Neo 5 5G, around possible price na below SRP siya, tapos meron pa additional discount voucher dahil galing kayo din sa ating video. So ano ba muna ang kanyang presyohan? Medyo OA kasi to be honest yung nakikita kong posting ng Nubia when it comes sa kanila official store sa online na nasa 20,000 pesos ang SRP neto. Parang ano lang yan, panghugot lang yan, tapos yung discount is 8K, pero the real price neto is I think nasa 12,000 pesos. Kasi yung presyo niya dito ngayon sa official store ng Nubia, sa online store to, siguro mas mahal lang ng konti sa offline store or sa mall. So yes, I think when it comes sa kanya, SRP is 12,000 pesos. Sa online kasi pwede siya makuha at a possible price na below 10,000 pesos kasi meron pa tayong additional discount voucher. Pero medyo OA kasi yung nakalagay nilang SRP dito is 20,000 pesos tapos promo discount is 18,000 pesos. So lalabas siya ng ganito bla bla bla. Pero in reality, pag pumunta rin kayo sa mall, ang presyo niya is nasa 12,000 pesos lang. Tapos sa online, mas mababa lang siya. So pwede siya makuha at a possible price na 9 to 10,000 pesos. Sabihin na natin ganyan yung range niya. Kasi galing kayo sa ating video, may discount pa kayo makukuha. So below 10,000 pesos na 5G device na itatakil natin ngayon 2026. Pero the sad part is wala po siyang 4G counterpart na mura. Kumbaga, ito ng pinakamura kasi last year meron tayong Nubia Neo 3 4G and Nubia Neo 3 5G. Mas pumatok yung 4G compared sa 5G kaya siguro tinanggal nila yung 4G para maging patok naman yung 5G nila ngayon 2026. Pero naglabas sila ng bagong variant which is Nubia Neo 5 Pro na wala naman before. On top of the line is the GT version. Which is meron pa rin GT ngayon, so nawala lang talaga is yung 4G. So yun nga, pag-usapan muna natin yung specifications ng Nubia Neo 5 5G. Sa kanyang screen is meron itong 6.8 inches IPS LCD display with the resolution of Full HD Plus 1080p with punch hole display and 120Hz screen refresh rate siya. So out of the box, it has a Android 16 out of the box with MyOS 16. As a processor, I know marami pa rin magiging skeptical sa processor nito dahil ang processor nito is the Unisoc T9300 na 6 nanometer, 2.2 GHz and Mali G57. So syempre iba, magiging alam mo yon for the price tag na sabihin na natin 12,000 pesos. I think mas better pa rin yung mga ibang Dimensity na ipoprovide ng ibang brands. Pero dito, since makuha siya ng below 10,000 pesos, titingnan natin sa ating full review. Pero specs-wise, kung binasa natin, it can handle din naman mga modern games na worse. Pero yung iba kasi mas ayaw yung Unisoc na 5G. Mas prefer nila is Dimensity or Snapdragon. Camera, it has a dual rear camera, 50 megapixel main camera, and a depth sensor. Meron siya 16 megapixel na front-facing camera na f2.0 aperture. So meron lang tong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. And I think dito rin sa kanilang, yes, 8GB 128 din siya even sa online or dito sa ating link. I think yan lang naman yung isang provide nila na na storage. So maganda balita, the speaker is dual steer speakers. Syempre ang pinaka-favorite natin sa Nubia Neo 3 na na-adapt dito is yung kanyang pressure sensitive na trigger buttons na very helpful sa gaming. And sa battery, it has a 6,050 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. Syempre, yung mata neto is RGB lighting dito sa umiilaw yan. Same din naman sa kanyang predecessor na which is very nice or nakaka-add or nakaka-boost
ng aesthetic ng smartphone na to. The protection is IP64, water and dust resistant. J-Vlog, nalaman na natin yung price specs and availability ng Nubia Neo 5. Next, dito tayo sa first impressions ko dito sa smartphone na to, or overall first impressions ko sa smartphone na to. Unang-una, doon sa display. Sa display is parang very normal din naman sa kanyang predecessor, pero the most disappointing part is the resolution itself. The display quality, dahil IPS siya, it's not AMOLED display, na dapat yan yung isang major improvement nila compared doon sa 5G na predecessor niya, na dati maraming inexpect na AMOLED yon, pero hindi, it's IPS pa rin. Pero dito sana ginawa nilang AMOLED para naman din mas better, di ba? Especially for that kind of price tag na 12,000 pesos, siguro ma-accept natin ang AMOLED display sa ganyang price tag. So, yun, IPS is not bad naman, pero hindi lang talaga tayo, IPS is not bad, okay naman yan, pero syempre mas better siguro na AMOLED siya, especially for this kind of price tag. Tapos mababa lang yung RAM at ROM niya, yun na nga, yun sa RAM at ROM tayo, 8GB is okay, pero the ROM is not. 128GB, medyo mababa yan, real talk. Lalo-lalo na kung magsa-centric ito or ang focus talaga nito is gaming. Dapat 256 nang in-offer nila. Medyo mababa po ang 128GB of internal storage. Alam na dapat ng Nubia yan kasi naglalabas kayo ng isang gaming smartphone tapos yung storage is sobrang baba tapos walang ibang option yung mga consumers natin to have a high storage or ibang variant, di ba? Nagsarado kayo sa 128 na sobrang nakaka-disappoint. Pero 128GB of internal storage, kung sa ngayong pagkakasya natin, yan na talagang the best minimum na storage na kailangan natin for gaming. Siguro, hindi kayo makakalagay ng mga maraming games talaga. Ang nalalaro ko lang for 128 na merong full game is Genshin Impact. Yun, full resources yan. COD, full resources din yan. ML, Honor of Kings, yun lang, wala na. Yun lang yung kaya kong ilagay dyan sa 128 na merong full resources ng mga games. And again, hindi lang naman po gamitin nyo sa laro. Siyempre, iba, mag-store pa ng mga files nyo. Gamitan nyo na lang micro SD card para dun sa mga expandable storage nyo, dun na lang ilagay yung mga important files for photos, videos, or music nyo. Tapos yung 128 talaga, isiksik nyo na lang yan for gaming kung talagang, syempre, ang bibili naman nito is mga gaming-centric talaga na consumer. Yun, doon nyo na nalagay or talagang pagkasya nyo sa 128GB of internal storage. So, sa camera, sad part is hindi pa rin nafo-focus si Nubia talaga sa camera performance nito. So, okay naman yung main megapixel, mataas, and even the front-facing camera. Pero sabi mo kasing dual, finiflex mo parati na dual camera. Pero in reality, hindi kasi dual camera. Useless yung pangalawang lente niyan, which is depth sensor, na ilang taon na nating nakikita sa mga smartphones na wala namang kakwenta-kwentang specs, di ba? So, sana sabihin mo na lang single, i-flex mo na lang na single, di ba? Para hindi na kawawa ibang consumers natin na hindi familiar sa ganung specification, na hanap sila ng hanap kung nasan yung secondary camera. Kasi nakita ko na yan, may nagko-comment na ganyan, Lods, tinakpang ko na lahat ng camera, hindi ko pa rin mahanap yung pangalawang camera kung ano ang purpose niyan, di ba? So, sana, gawin na lang nila, gawin na lang macro, yung mga useful na camera, pero yun lang isang na-disappoint ako is the depth sensor pa rin. Syempre, magandang balita, it has a dual steer speaker, so malakas yung speaker nito, at syempre yung pinaka-favorite ng mga consumers natin sa Nubia Neo 5 5G or na-adapt din doon sa Nubia Neo 3 5G is yung shoulder trigger button na pressure sensitive. So very helpful yan for COD, PUBG Mobile. Sa ML, nagagamit ko siya pag nagkiklaim ako ng gold, nagkiklaim ako ng item sa kabila. Very helpful din naman, or parang quick response sa mga trigger mo na hindi mo na kailangan hanapin pa, di ba? Or parang nagfo-focus ka sa game, may battle, kunin mo na lang yung gold, or di ba? Parang very welcoming naman talaga yung additional trigger button na makikita natin dito sa Nubia Neo 5 5G. Siyempre, same din sa predecessor, umiilaw din yung mata neto or RGB lighting siya. And when it comes sa battery, napakalaki rin naman. 6,050 mAh na rin mga ball battery with fast charging rate siya. At sa protection is IP64 water dust resistant. So again, the design is very centric to sa mga gamers. Okay na okay, medyo hindi lang naman sila nagkakalayo ng predecessor niya. To be honest ngayon, yung Neo 5 5G, medyo kamukha niya yung Neo 3 GT. So yun lang naman mga ka-J-Vlog. Umorder na rin ako niya, nabahan nyo na rin ating unboxing, game test, at marami pa tayong gagawin dito sa Nubia Neo 5 5G. So abangan nyo na lang yung ating gagawin dito, or yung unboxing review, game test natin, at syempre kung interested kayo makuha ito ng sobrang mura, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo lang dyan ng Nubia Neo 5 5G, at syempre may naghihintay pa sa inyo special discount pag bumili kayo sa ating product.